Alright, para sa mga naghahanap ng alternative doon sa vlog natin, ito na yung sagot ko sa inyo sa mga nagtatanong with regards to parents and grandparents na kinancel muna sa ngayong taon at medyo hindi muna pinagtuunan ng pansin ng gobyerno dahil ang balita natin ay tatapusin muna yung ilang mga antala ng mga, let's say, mga applications sa mga nakararaan. At yun muna ang tatapusin nila. Kaya nga sabi natin nung nakaraang vlog natin, wala munang parents and grandparents this 2025. So medyo nakakalungkot yon. Pero ang maganda rito, meron tayong alternative. Ang karamihan sa mga kababayan natin, pinapupunta ang mga magulang dito, ang kanilang mga lolo at lola sa pamamagitan ng tinatawag nating visitor's visa. Yun ang pinakamadali kasi within a period of like 30 days or more than medyo may result na, no? Pero ang gusto kasi nating mga Filipino ay medyo magtatagal yung mga parents or grandparents natin dito sa Canada at nang makasama natin sila sa mas mahabang panahon. Now, the other alternative na binanggit na natin is the super visa. So super visa ay tatakbo siya ng depende. Kung minsan didepende yon sa ano nyo, sa kung gaano katagal mapapaso yung inyong o ng mga applicant yung tinatawag nating passport nila. So nakadepende pa rin doon. So ang ibig lang po nating sabihin dito na tutulungan ko po kayo sa vlog na ito sa pamamagitan ng yung iba't ibang eligibility at kung sino-sino yung po pwedeng mag-apply at ano yung mga grounds para hindi po pwedeng maka-apply. So ganun po ang usapan natin, ano. So tignan po natin mabuti at hindi ko na po tatagalin yung intro natin at sana po ay magkaroon kayo ng idea patungkol sa super visa as an alternative ngayon na tinanggal yung parents and grandparents. So roll VTR. Alright, sa page po ng Government of Canada, CIC, makikita po ninyo dito yung super visa for parents and grandparents. So, tignan po natin mabuti ito. Baka kung hindi po kayo qualified, ngayon sabi natin nagsara yung temporarily, yung parents and grandparents application for permanent residency application. So, this is another option, ano, the super visa for parents and grandparents. Sabi po dito, parents and grandparents can visit their children and grandchildren for 5 years at a super visa. It provides multiple period of up to 10 years. So, yun po ang kainaman naman dyan, ano? So, mabibigyan po kayo, sabi natin, multiple entry. So, renewable po ito within 10 years. So, sa processing time, gaano po ito kahaba? So, let's check. Check po natin itong processing time. So, check processing time. So, pumunta po tayo, select an application type. So, sa drop-down button po, makikita natin dyan yung iba't ibang choices, ano? So, we have humanitarian, passport, citizen, and so on. So, pupunta po tayo dito ngayon sa temporary resident visa. Dito po tayo, and then let's click that, and then let's go. Done. And then which type of residence application? So, punta po tayo dyan. If you're going to check po doon sa super visa application, makita nyo po doon yung super visa for parents and grandparents. So, click po natin yan. And then, where do your parents or grandparents live? So, siyempre, ihanapin po natin dito yung Philippines. So, let's click Philippines and then done. And then, get processing times. So, ang sabi po dito, super visa for parents and grandparents processing time is 129 days po. So, yan po ang susundin nyo. Then, how we calculate this processing time, bahala na po kayo dyan kung you will dig into that, pero mainam po na tignan nyo pong mabuti yung iba't ibang requirements with regards to super visa with regards to processing time. Ang super visa lets you visit your children or grandchildren for 5 years at a time. It is a visa that provides multiple entries for a period of up to 10 years. There are specific requirements for a super visa, including the need for health insurance, no? Kailangan po ma-provide kayo ng host niyo, ng mga anak niyo, grandchildren niyo, ng health insurance, sabi po dito, no? So, you must meet all criteria to be eligible. So, pag-usapan po natin yan mamaya. So, if you want to stay for 6 months or less, apply for visitor's visa lang, no? Pero kung gusto niyo ng taon ang ilalagay niyo dito, you can apply for a super visa. So, how long can you stay in Canada? So, kung titingnan niyo po dito, may mga
pagbabago, the date you apply for your super visa may affect how long you can stay in Canada. So, kung titignan nyo po dito, basahin nyo lang po ito. If you apply on or after June 22, 2023, tignan nyo po yan. If you applied for before June 22, 2023, sabi po dito, as super visa holder, you need to renew or maintain your health insurance while in Canada and on re-entry. So, make sure your passport is valid while you're in Canada. So, ibig sabihin po niyan, dapat ay laging updated lahat ng inyong insurance and of course yung passport. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. So, let's proceed. Who can apply to be eligible for a super visa? You must have a host who. Ang number po dito, dapat grandchildren or child ninyo, no? O mga anak ninyo. Ito pa ay tinutukoy doon sa mag-a-apply, ano? So, is a Canadian citizen or permanent resident of Canada or registered Indian who must provide a copy of one of the following. So, sabi po dito, a Canadian citizenship document of the host. So, kailangan po ma-prove nila yan. So, the permanent resident document of the host, siyempre, yung mga kinakailang document ng permanent resident na anak ninyo o kanaya naman grandchildren ninyo. A secure certificate of Indian status or certificate of Indian status kung, let's say, anak po ninyo ay may Indian status kung tawagin po natin. Pero may Filipino ba na ang status niya ay Indian status dito sa Canada? So, yun po ang tanong ko usually, no, kapag pinag-usapan po natin yung status na ito. So, I don't know po, no? Baka meron po siguro. Sabi po dito, is at least 18 years old and lives in Canada. Dapat yung host o yung mag-invite sa inyo ay 18 years old and above. So, exceeds the minimum necessary income. Pag-usapan po natin yan. Signs a letter inviting you to Canada that includes, number 1 po, a promise of financial support for the duration of your visit. So, kailangan po mapatunayan nila na capable sila na ikaw ay mabibigyan ng financial support habang nandito po kayo, no? Your child or grandchild's spouse or common law partner can co-sign the letter if they are a Canadian citizen or permanent resident. So, ibig sabihin, kasama po yung mga in-laws. Halimbawa, na pangasawa ng apo mo o ng anak mo, yung mga in-laws ninyo doon, kasama po sila sa computation na tinatawag natin o mag-i-invite doon sa invitation na dapat nakasignify po sila doon. So, another one, list including name and birth and number of people included when you calculate your family size to determine the minimum necessary income. So, ano ba yung necessary income? So, let's check po dyan, no? Ang sinasabi po dito, as of June 3, 2024, funds you needed in Canadian dollars, number of family members. Halimbawa po, no? Kung nag-iisa lang, dapat at least may income siya na 29,380 annual po yan. O kaya naman ay, let's say, kung mag-asawa at i-invitein ka, wala pang apo, ganun, dapat meron po silang at least 36,576. Kung halimbawa naman po, may dalawang anak, ang mag-asawa, dalawang anak, so 4, so 54,594, and so on and so forth. So, if more than 7 people for each individual family, add 7,000. So, ibig sabihin, kapag lumalaki ang miyembro ng pamilya, dapat lumalaki din po yung income. So, ito po, batay sa tinatawag nating CRA, ha? Ibig sabihin, magpapag-provide po sila. Yung kung tawagin natin ay statement, no? Na manggagaling po sa CRA. So, yun po ang ipoprovide nila. Also, sabi po dito, you must be outside Canada when you submit your application for super visa. So, ikaw na applicant, dapat nasa labas ka ng Canada, no? So, you have your visa printed by a visa office outside Canada. Wait for visa office instructions. So, ibig sabihin sa mga embahada po, halimbawa, nanggagaling po sa embahada ng Canada na nasa Pilipinas, sa atin po, nasa Metro Manila, no? So, be allowed to enter in Canada. Ibig sabihin po ng be allowed, kayo po ay hindi at eligible kayo na makapasok sa Canada. Kapag hindi po kayo eligible, ibig sabihin baka meron po kayong krimen na ginawa, baka kasama po kayo sa mga sindikado, may malaking crime kayong nagawa sa Pilipinas, halimbawa po lang po ito. So, hindi po kayo po pwedeng makarating ng Canada. So, yun po ang ibig sabihin yan. Next one, take an immigration medical exam. So, kapag super visa po, may medical examination. Pero pag visa or visitor's visa lang po, na within 6 months, parang ganon, or months, wala na pong medical yon. Pero pagka super visa for parents and grandparents po, nire-require nila for medical examinations, ano? So, meet certain other conditions. So, andito po yung other conditions. You can't include dependent
in this application. So, ibig sabihin, kung ikaw in-invite ka ng isang anak mo na nandito sa Canada at may naiiwan ka pang isang anak, hindi po kasama yung independent or dependent children mo na nasa Pilipinas pa. So, I hope nakuha niyo po yun. Ano? So, next one, insurance or health insurance. You must provide or you must have a proof of a health insurance policy from either, number po, Canadian Insurance Company o kaya naman from outside Canada. Provided po na recognize siya ng IRCC. Hindi lang po basta kukuha tayo ng insurance, life insurance from other company. Dapat recognized and registered po under IRCC. So, ibig sabihin, talagang na-validate po ng IRCC. So, ibig sabihin, mas safe na lang sabihin kung kayo po ay nag-apply, sabihin nyo po sa anak ninyo o grandchildren nyo na pwede bang kuhanan mo na ako ng insurance dyan sa Canada. So, mas safer po. Usually, ganun po ang ginagawa ng mga kababayan natin. So, the health insurance policy should have, number one po, valid a minimum of 1 year per or from the date of entry. Be paid in full or installments in a deposit costs aren't accepted. So, kung quotation lang po yun, hindi po pwede. Dapat paid in full o kaya naman installment basis po at meron po kayo dapat proof na ipapakita. No? Cover healthcare, hospitalization, and repatriation. So, sa insurance po ninyo, dapat cover po yung healthcare niyo, hospitalization. Kasi, tandaan po ninyo, years po ang ilalagay ninyo dito sa Canada. And repatriation, halimbawa po ay namatay kayo dito sa Canada. So, dapat yung insurance niyo covered po yung pagpapagamot niyo, hospitalization, kabaong, something like that, lahat-lahat, hanggang sa makauwi po kayo ng Pilipinas. Sample lang po yan. And provides a minimum of 100,000 of emergency coverage. So dapat linawin niyo po ito sa mga life insurance, sa mga insurer na dapat meron pong coverage. Alam po nila ito, no? Lalong-lalo na kapag nandito po sa Canada yung mga insurance company na kukuhanan ninyo. So sabi po dito, a super visa holder, you should have a valid health insurance policy while in Canada. If your health insurance will expire before you leave Canada, you may need to renew and maintain your health insurance during your stay. Private health insurance must be valid for each entry to Canada. Be prepared to show the proof of paid insurance to border services officers when you enter Canada. So, dapat valid po lahat yan. Ipoprovide po ng mga anak ninyo o grandchildren po ninyo yan. Ano? Okay, so when you apply, we'll consider, or the IRCC will consider your ties to your home country. So, titignan din po kung kayo ay may mga ID, mga documents from the country of origin. Alam mo, sa Pilipinas, no? Meron ba kayong titulo ng lupa? Meron ba kayong, kung ano yung mga pwedeng IDs ninyo, no? Ano yung purpose of visit ninyo, no? To visit children lang naman and grandchildren. Yun na lang po ilagay ninyo, no? For your family and finances. So, dapat may provide din ng family and ng member of the family na kayo po ay talagang capable to support finances kapag nandito na po kayo sa Canada. And another one, overall economic and political stability of your home country. So, Pilipinas, okay naman. Wala naman tayong problema dyan, ano? Okay, now, how to apply? Let's check that. Okay, first, get your documents ready. So, ang ibig sabihin niyan, there are specific requirements for Super Visa, including the need for health insurance. You must include all the documents listed on the page when you apply. So, dapat clear po na nakasulat doon lahat ng documents niyo from your ID, visa, lahat-lahat na at including yung health insurance provided by your grandchildren. So, isa-isin po natin. Number one is the letter of invitation for your child and grandchild. So, dapat po na-promise nila doon na susuportahan po nila kayo financially and list of names and date of births of people included in the family size calculation na nandito po sa Canada. No? Halimbawa, sa isang bahay, ilang tao, name, birth, dapat po nakalista doon. So, nasa form naman po yan. Ano? So, how to calculate your family size? Sabi po dito, yourself and any other super visa applicant applying at the same time. So, ibig sabihin, yung mag-sponsor sa'yo, halimbawa, anak mo, asawa niya, anak niya, and then ikaw. Something like that. Host or child or grandchild. Host spouse, kasama po dapat yon. Dependent children of the host and their spouse or common law partner. Dapat kasama po sa lahat sa listahan yon, ano? And previously approved super visa applicants kung meron pong mas nauna pa. Halimbawa, na-approve yung pinauna mo yung asawa mo at naunang pumunta and then ikaw ang naiiwan dito as lolo o kaya naman ay parents. So, parang gano'n, no? Kaya kung minsan, ang ginagawa ng mga kababayan natin, pinagsasabay na po kung parents and grandparents
mas madali yung application, parang ganon, minsanan. And then previously sponsored individuals, kung nag-sponsor ka ba, nag-co-sign ka ba for any other application, ano? So dapat kasama din po yan kasi isipin nila na ito nasa ano ko to, nasa loob ng pamamahay ko to, parang ganon. Kaya dapat kasama po silang lahat. Okay, what are the documents that they need, that they are accepting actually? So one is the proof of insurance. So ibig sabihin lang po nito na yung health insurance from Canada, meron naman po yan na yung papakita nyo po dito, ang alam ko dito ay yung policy na manggagaling sa insurance company. Another is the proof of completing a medical examination. So medical examination, gagawin nyo po yan sa mga medical examination facilities na sa Philippines, halimbawa po yung IOM and then yung St. Luke's. Another one, proof that your host is Canadian citizen or permanent resident of Canada or registered Indian. So, papakita lang po nila yung certificate of permanent residency nila kung sila po ay, o kaya naman passport, something like that, whatever na document po. Alam na po yan ng mga nandito sa Canada kapag kayo po ay nag-apply for super visa. Okay, then after you apply, makakatanggap po kayo ng letter from CIC na pwede na po kayong mag-fingerprint or photo biometric. So, ibig sabihin po nito, it's the Government of Canada who will issue a fingerprints for biometrics and photo, no? Na gagawin po ninyo. Halimbawa, kung nasa Pilipinas po kayo, punta po kayo ng Metro Manila, parang ganon. Sa tinatawag nating Visa Processing Center, so yung VAC, kung tawagin po natin, ano? And then after that, maghihintay na lang po kayo ng inyong application o ng approval, and then magsasagawa na po kayo ng research siyempre ninyo, i-orient na po kayo ng family members ninyo. So mostly yun lang po yung gagawin niyo yung application. Medyo rigorous ng konti, pero sabi nga natin, hindi pa pwede yung parents and grandparents sa ngayon. Kaya ito yung other option ng maraming kababayan natin, which is super visa for parents and grandparents. Sana ay nakakuha kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa application ninyo for the super visa na tatakbo ng, sabi natin, 10 years, depende sa maging application, depende sa determination ng isang, may determine kasi yan ng isang immigration agent, at doon makikita kung ilang panahon. So hopefully ang inyong mga magulang, mga grandparents ay ma-approve sa lalong madaling panahon na ngayon. Wala na yung tinatawag nating parents and grandparents sa permanent residency nomination for this time. So, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.